araw sa inyo mga kasama. May tanggap tayo ngayon, Lexing Amran LED TV. Maliit lang ito mga kasama. Itong TV na to na-repair ko na nung una. Convert ko sa power supply nito. Gi-convert ko ng 4 wires. Ngayon, mahigit mga isang taon na, sabi ng may-ari, habang nagbibideo sila, bigla lang daw nawala. Ngayon, plug natin. Ayan o. Wala siyang indicator light, standby niya. Wala siyang standby. Ayan, wala. Maliit lang ito. Ordinary LED TV lang ito mga kasama, hindi siya smart. Ang model number niya walang nakalagay. Wala. Walang nakalagay na model number niya. Okay, buksan natin ito mga kasama. Ito na yung loob niya mga kasama. Ito yung motherboard niya, power supply niya. Hindi pala 4 wires yung ginamit ko dito noon, 5 wires yung dito. Basahin natin yun. GM05 55R GM 5 wires ya. 5 wire. Tapos ito yung backlight driver niya. Okay. Ngayon i-plug natin. Test natin yung power supply niya. Ayan, pa-plug na yan. Kita ba? Check natin yung 12 volts power supply niya. Kita yung tester. Ayan o. Wala siyang 12 volts. Check natin yung main filter. Wala, 7 volts lang. Okay. Ayan, buksan natin itong power supply. Check natin itong fuse. Bakit wala siyang insulator niya. Ayan, check natin yung fuse. Buzzer mode tayo. Ito yung fuse niya. Buo naman yung fuse niya. Check natin itong
natin kung wala bang short to. Ayan, check natin yung ano. Check natin ulit yung main filter. Check wala siyang okay yung fuse niya. Ayun. Ayan. May 303 siya. Di ba? Yung main filter niya. Dito tayo sa may secondary. Buzzer mode tayo. Buzzer. Check natin itong mga diode, mga kasama. Ayun. Short. Short siya. Okay. Tanggalin muna natin itong mga diode niya para matest natin ng sigurado kasi nakaparallel ito lahat. Yung apat. Kahit isa lang paa yung ihang natin. Matest na natin. Kaya ko ito kinonvert noon kasi wala akong available na parts kasi may sunog dito na regulator. Walang available kaya kinonvert ko na lang sa 4 wires 5 wires. Yung test natin ito. Nakahang na yung isang paan. Shorted. Good. Since nakaparallel ito mga kasama, bunutin natin itong sira. Yan. Ito yung sira. Short siya, diba? Tapos ibalik natin itong tatlong diode. Then subukan natin siyang i-on. Pwede naman ito kahit wala yung isa, may tatlo pa. Okay nga kung dalawa lang, di ba? Tatlo pa kaya. Balik lang natin.
kung wala na bang shorted. Ayun, plug natin. Subukan natin kung may magka-output kasi. Naka-DC mode pa. Ayun, oh. Ayun. May 12 volts siya, di ba? Ngayon, balik natin itong ano, yung oscillator niya. Kahit hindi na tayo magpalit ng ano, isang diode, okay na. 12 volts lang naman ito. Saan yung start screw? So, balik natin itong connection. Okay. Tingnan natin kung magka standby na siya. Ayun, oh. May standby na. Check natin itong 12 volts. Check natin ulit. Ayan, oh. Kita ba? 12 volts na. Tapos magka standby light na. Ang naging sira lang niya, ito lang isang diode shorted. Ayun, oh. Okay. Isarado ko ito mga kasama for final testing. Okay. Ito na si Lexing. Testing natin mga kasama. Standby na. Ito ba hilalim? Okay, power na ito. Ayan, naka-blow na. Ayan na si Lexing mga kasama. Okay pa. Ayan, lagyan natin ng signal. Signal para kita ba?
Yan. Ayan, oh. Kita ba nila? Oo. June 16. 16? Oo. Okay pa. Okay. Yan. Okay pa siya, di ba? Oo. Ganyan lang ang pag-repair ng LED TV mga kasama pag wala siyang power, walang standby. May possibility na itong diode lang yung sira. Isang diode lang. At least may hint na yung mga customer, yung mga nagmay-ari ng mga LED TV nila na posibleng diode lang, di ba? Oo. Okay? Kung nagustuhan nyo ang video na to mga kasama, paki-like, please subscribe, pahit ng notification bell para updated ko kayo sa mga next video ko. Salamat mga kasama.